Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Isang kapamilya actress may pahayag sa lahat bakit hindi siya nagsisisi sa paglipat niya ng network. Ang buong kwento, alamin! Nagsalita na nga si Riza Zenon tungkol sa kanyang paglipat noon ng network. Walang pinagsisihan ng actress sa pag-alis niya noon sa GMA7 para lumipat sa ABS-CBN kahit pa hindi siya nawalan ng proyekto bilang kapuso. Hit na hit noon ang afternoon series niyang ika-6 na utos kasama sina Sunshine Dizon at Gabby Concepcion. Pero pagkatapos nga nito ay nag-over the backwood na siya sa Kapamilya Network. Naibahagi ng actress sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda ang mga naranasan niya habang ginagawa ang ika-6 na utos na talaga namang sinusubaybayan ng milyon-milyong viewers. Paglalarawan ni Riza sa naturang serye para siyang Wither. May maganda, may masaya, basta iba-iba raw ang nagawa rito. May sunshine, may bagyo at may rainbow. May mga ganong feeling raw habang ginagawa niya ito. Ibig sabihin na hindi raw siya ganon kadali. Mahirap raw itong gawin. Hindi din daw alam kung ano ang susunod na mangyari sa serye. Pagkatapos ngang umere ng kanilang serye, ay nagdesisyon ang actress na lisanin na ang GMA7. Ayon pa niya, gusto daw niyang mag-explore. Gusto niyang lumaki at palawakin ang mundo niya. Gusto niyang gumawa ng pelikula at makikilala, lalong-lalo na makatrabaho ang iba't ibang artista. Pero hindi naman siya umalis ng GMA7 na basta umalis na lang. Nagpaalam raw siya ng maayos, umakyat sa taas at inisa-isa ang mga tao para magpaalam. Hindi rin daw madali sa kanya ang umalis sa kanyang mother network, pero ayon pa niya, may mga pangangailangan din naman siya at ang kanyang pamilya. Tao lang din daw siya, may pangangailangan, breadwinner din daw siya, so kailangan niyang kumita. Isa daw ito sa rason kung bakit nilisan niya ang Kapuso Network. Pero sabi ni Riza, hindi niya pinagsisihan ang kanyang naging desisyon. Dati raw ang network ay nag-aaway, pero ngayon pwede nang magkakasama. Mayroon raw healing, may hope pa para sa lahat, so bakit raw pagsisisihan ng isang bagay na pwede namang balikan? In fairness, mukhang malaki nga ang posibilidad na mapapanood muli si Riza Zenon sa Kapuso Network dahil may balitang baka mag-guest siya sa action drama series na Sanggang Dikit na pinagbibidahan ng mag-asawang Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Kapag nangyari ito ay baka magtuloy-tuloy na ang pagbabalik niya sa Kapuso. Pero sa ngayon ay proud kapamilya nga ang actress at pwede namang gumawa ng kahit anong serye dahil na rin sa collab ng dalawang network, ang ABS-CBN at ng GMA. Kaya masaya mga fans sa naging pahayag ni Riza. Sa lahat may posibilidad pa rin na mapapanood ito sa bakuran ng ABS-CBN. Maalalang napanood siya sa mga sikat na serye ng ABS-CBN, kabilang na ang The General's Daughter kasama si Angel Locsin kung saan pinusuan ito ng mga viewers. Marami nga sa mga tagahanga ng serye na iyon ay nagsabing iba talaga ang atake ni Riza Zenon sa isang proyekto. Nasundan pa nga ito ng mga serye kasama si Coco Martin kung saan nag-guest din siya sa sikat na serye na nagisang kapamilya actor. Kaya hindi nagkamali si Riza Zenon sa pagpili ng network kung saan sunod-sunod din ang kanyang exposure. Sa tahanan ng Kapamilya Network, may mga netizen nga ang nagsabing sa pagpasok niya bilang isang kapamilya ay mas nakitaan ito ng galing sa pag-arte. Pero kahit nasa GMA Network pa ito ay magaling na siya. Sa Kapamilya nga ay mas na-explore ang actress dahil pangarap din naman niya ito. Marami sa mga fans nga ang nagsabing sana magtuloy-tuloy pa ang paggawa niya ng mga proyekto. Kahit saang network naman siya, susuportahan pa nito ng mga tagahanga niya dahil magaling na artist ito sa industriya ng Pinoy. Excited pa nga ang lahat sa paparating na mga proyekto niya. May nagsabi pa na sana magkakaroon na siya ng serye sa ABS-CBN kasama sina Angel Locsin dahil matagal na din itong hindi napapanood sa bakuran ng Kapamilya Network. Isang big reunion nga ito kung mabibigyan ng exposure muli sina Angel at Riza. May mga netizen naman ang nagsabing sana gagawin na naman ni Riza ang
isang serye kung saan siya ang bida. Nakilala kasi siya bilang isang kontrabida na tinutukan talaga ng mga viewers ang kanyang karakter. Isang versatile actress si Raisa, kaya dapat abangan pa ng mga proyektong gagawin niya sa showbiz. Ayon pa ng netizen na sana sa taong 2025 ay masasaksihan na ito sa mga serye ng ABS-CBN. Maalalang maganda ang naging pag-welcome sa kanya noon ng ABS-CBN kung saan mainit rin siyang tinanggap ng mga tao. Ayon pa nila, isa daw iyon sa biggest transfer niya mula sa Kapuso Network dahil kakatapos pa lang ng serye niya ay switch agad ng istasyon. Marami naman ang nagsabing great decision talaga ang nagawa niya sa ABS-CBN dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang busy sa kanyang mga projects. Kahit hindi pa siya napapanood sa bakuran ng ABS-CBN sa ngayon, ay di naman natitingga ang kapamilya actress sa mga trabaho nito. Marami naman ang bumilib sa kanya dahil sa kanyang pagiging palaban na ina. At the same time, sinabay ang pagiging actress. Napakahusay niya sa lahat ng mga proyekto, bagay na hindi talaga maiiwasan ng mga tao na mahalin siya ng gusto. Sa kabilang banda naman, ay pansamantala munang magpapahinga ang actress at TV host na si Camille Prats sa paggawa ng teleserye para mag-focus sa kanyang pamilya. Nagpaalam na si Camille sa kanyang karakter bilang Olive Caparas sa Jimmy Afternoon series na Mami Dears na matatapos na nga ngayong linggo. Ito ang kauna-unahan niyang major kontrabida role sa isang teleserye, kaya hindi raw niya ito makakalimutan sa kanyang buhay. May dalawang anak sina Camille sa asawang si VJ Yambao, sina Nala at Nolan. Sa kanyang Instagram page, ipinakita ni Camille ang ilang BTS video at mga litrato na kuha sa set ng Mami Dears. Kalakip ang kanyang mensahe para sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa. Inamin din niya na nung time na inoffer sa kanya ng GMA ang role na ito ay hindi mahirap sa kanya natanggapin. Pinasalamatan din niya si Direk Gina Alahar, ang unang direktor ng serye, dahil sa walang sawa nitong paggabay sa kanya upang mas mabigyan ng justice ang role ni Olive. Patuloy ng actress ang pagganap niya bilang si Olive ay bagong passion sa kanyang sarili para sa acting. Grateful siya na nagawa niya ang ibang side sa creativity niya. Marami talaga ang nagsabing isang magaling na actress ito ng henerasyon. Ayon ng mga netizens, nalungkot nga sila na nagtapos na ang kanyang karakter sa sikat na serye ng Jimmy Network. Sana nga raw ay mapapanood ito muli sa bakuran ng Jimmy Network. Pero ayon naman sa naging payag niya ay magpapahinga muna siya at posibleng magbabalik rin ito sa tamang panahon. Kaya antay-antay na lang mga kapresko sa mga susunod na plano ni Camille sa pagbabalik niya sa mga serye ng Kapuso. Marami nga naman ngayon ang nagre-request na sana mapapanood din siya sa ABS-CBN. Ilan sa mga netizens ang umaasang mapapanood ito sa kapamilya para makita ng mga viewers ang galing nito. Pero noon pa man ay nagkaroon na ng stint sa ABS-CBN si Camille, kaya marami sa mga viewers ang namimiss rin siya. Ano pa kaya ang mga bagay na tatahakin ni Camille sa showbiz? Maalalang marami nga sa mga fans niya ay tutok na tutok sa kanyang mga proyekto na ginawa sa bakuran ng Kapuso. Well, yan ang mga bagay na dapat malalaman ng lahat sa mga susunod na kwento. Kayo, ano ang masabi niyo na walang pinagsisihan si Raisa Sinon sa paglipat niya noon sa ABS-CBN? I-comment na kung nagalingan din ba kayo kay Raisa at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.